Breaking news, walang preno, go lang ng go. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayong araw matapos mapasugod sa Mindanao. Isang araw matapos magbitiw sa pwesto bilang DepEd Secretary si BP Inday Sara. Ito pa matindi mga kababayan dahil walang takot na ginalugad ngayong araw ni PBBM ang Caraga Region kasama ang buong puwersa ng Marcos Administration para dito sa isang pangmalakasang misyon na bukod tanging si PBBM lang ang nakagawa nito sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Bakit kaya ginawa ni PBBM ito? Ano kaya ang mabigat na dahilan niya kung bakit sa Mindanao pa siya sumugod? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pamamahagi ng iba't ibang tulong sa halos 12,000 na mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya sa rehiyon ng Caraga na dulot ng El Nino. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Surigao del Sur Sports Complex sa Tandag City, nangako ang Pangulo na pauunlarin at gawing produktibo ang mga tao sa lalawigan at sa buong rehiyon. Binubuo ng rehiyon ang 5 lalawigan, ito ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. May 10,000 cash assistance ang ipapamahagi sa 9,195 beneficiaries sa ilalim ng DSWD Ayuda sa Kapos Kita program at isa pang 10,000 pesos galing naman sa Presidential Assistance na ipamamahagi pa din sa mga magsasaka, mangingisda at ang mga piling pamilya. Ang Office of the Speaker of the House of Representatives sa bahaging ito ay namahagi din ng tig 5 kilong bigas sa mga benepisyaryo sa Surigao del Sur. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng mga makinarya sa bukid, kagamitan at tulong sa pautang. Pinalawig din ang tulong mula sa Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program, tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD at Government Internship Program. Ang training allowance para sa mga benepisyaryo ng TESDA at Livelihood Starter Kit ay ibinahagi din ni Pangulong Marcos sa naturang event. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga residente ng Surigao del Sur na paghandaan ang paparating na La Nina sa October 2024. Idinagdag din ng Pangulo na ang gobyerno ay naghanda na ng pondo at supply ng pagkain para sa panahon ng mga kalamidad. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong napakaganda ng Surigao del Sur. Pinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilog, talon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa lalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Caraga. Mula noon, ipinagkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay sa mga layunin ito, ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito, kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang napagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan niyo. Naiba po, kaya naiba ang nagbabasa lamang ng mga report. Iba talaga kung tayo ay nakabisita, nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan
kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 9,000 na makakatanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng Ayuda sa Kapos Angkita Program o AKAP ng DSWD. Magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur. Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang maiparating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Mamamahagi din po ang tigli 5 kilong bigas ang office naman ng Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Meron ding inilang mga farm machinery, equipment at credit assistance, pautang ang DA. Livelihood Starter Toolkits naman ang galing sa TESDA para sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAD. At kasama dyan ang Government Internship Program. Bukod dito, may nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais magpasanay sa ilalim ng TESDA. Nawa po, sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Ngayong naman, ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad. Nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Hindi lamang po ito, masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-infrastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Ang Kabadbaran Puting Bato, Kabadbaran Puting Bato, Lanusa Road ay halos kalahating porsyento, 44.7% natapos na. Ang East-West Lateral Road naman na may kasamang 2 tulay at drainage at slope protection, lampas na sa 60% na kumpleto na. Nariyan din ang pagsasaayos natin ng Tandag Airport upang mapabilis ang biyahe mula dito sa inyong lugar patungong ibang bahagi ng bansa. Maliban sa mga nabanggit ko rito, nakapamahagi na tayo ng halos 9 bilyong piso mula noong Enero noong nakaraang taon dito sa Caraga sa ilalim ng mga programa ng DSWD. Kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Assistance to Individuals and Families in Crisis Situations, at Lawa at Binhi at iba pa. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos 0.5 bilyong piso na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Higit 170,000 scholar naman mula sa Caraga ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa mga programa ng CHED. Mayroong higit 100 health facility projects din
Meron din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan na nasa budget. Patuloy din po ang paghahatid ng tulong ng DTI, Department of Trade and Industry, sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan. Sa katunayan, may nakahandang dagdag na higit 12 milyong piso ang DTI upang tulungan ang ating mga MSME, yung mga maliliit po na negosyo, sa ilalim ng Negosyo Center Program. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masidhing hangarin. Mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sasama-sama natin pagkilos at pagtutulungan. Tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog. Hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Muli, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.